Okay. Yan, umpisahan na kagad natin para maaga tayo matapos. Ito napanood niyo ba yung press ko ni Senator Lacson kanina dyan sa Senado? Yung sa kanyang pagbabalik bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Yan, babalik na Balik na. Nako, Marilyn Palermo, yan. Pagbabalik ni Senator Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Nako, ito ang problema natin ngayon. Sa bagay, hindi naman sana magiging problema yan kung ang pag-ikot o yung galaw ng investigasyon nakatuon talaga sa mga mastermind ng ano ba tawag nito, talamak na nakawan dito sa gobyerno. Lalong-lalo na rito sa flood control project na nakita naman natin yung resulta ng pagbabaha. Di ba? Yung resulta ng pagbaha, ito kita ko, napanood yung balita kanina. Yung mga ultimo container van lumulutang, yung mga sasakyan lumulutang diyan sa Mandawi City, yung mga container van. Tapos meron pa ako isang napanood na video, limas talaga yung buong komunidad, limas. Talagang wash out talaga yung mga kabahayan. Grabe. Pati bayan ng bahay. Ay, pagka mahina-hina yung bahay mo, talagang wash out talaga. Nako, kawawa. Kawawa. He is a liar. Nako, puta talaga naman yan, Para ka rin si Lacson, ito, umpisa na kagad natin, puntahan na kagad natin itong ang pagbabalik ni Senator Lacson diyan sa Blue Ribbon Committee at magsasagawa na ng hearing. Nanay Morning Dew, good morning Okay. Nako, ito na ang epekto. Sige, pagtakpan nyo pa yung mga kawatan na yan. Ayan ang resulta. Magpasalamat kayo at hindi kayo biktima ng pagbaha na yan. Magpasalamat kayo. Hindi kayo biktima, Siguro kung kayo ay biktima ng pagbaha na yan, ewan ko na lang sa inyo, baka isumpa nyo yung mga hayop na ito. Sa totoo lang. Kawawa nga wag nyong hintayin na dumating yan sa pamamahay ninyo o sa lugar ninyo. Tama, iboto nyo ulit si BBM. Iboto nyo ulit. Paano naman iboboto si BBM hindi na yan pwedeng kumandidato. Ikaw naman isang term lang ang kailangan bumoto pa kayo ng kagaya ni BBM. Yan, bumoto pa kayo ng katulad ng kaalyado ni Bongbong Marcos. Ayan ang napala. Buti nga. Hindi naman natin pwede sabihin kasi may mga nadadamay Ang kawawa dyan yung mga nadadamay. Buti kung sila lang, kayo lang na mga bumoto dyan. Ang problema, damay lahat. Di ba? Ito, punta na natin itong kapiyan sa Senado ni Senator Pampilon Lacson. Also the Chairman of Committee on Accounts. Let us all welcome Senate President Pro Tempore Pampilon Lacson. Hi sir, good afternoon. Good afternoon to all. Sige, let's get on with it. Okay sir, una muna. Handang-handa ka na po ba na pamunuan uli ang Blue Ribbon Committee at wala na pong atrasan yung pagbabalik nyo bilang Blue Ribbon Committee Chairman? If elected, sige, sinabi ko na kay SP, I'll accept. So ready na ho uli kayo sa posibleng pag-question ng ilang senadors ano magiging decision o hakbang nyo sa investigation sa flood control Yeah, ng that Malis? much diniscuss namin na pareho pa rin. Walang magbabago. Kung saan kami dala ng ebidensya, di doon. Ayun ang wala daw magbabago kung saan daw sila dadali ng ebidensya. Doon daw dapat. Dinadala na nga kayo ng ebidensya pero pilit ninyong inililigaw Sus Mariosep. Sir, tiwala kayo na hindi naman madidestabilize ang leadership ni SP Soto once na magbalik kayo bilang Blue Ribbon Committee Chairman? Well, anything goes. Kung doon mapunta, nag-uusap na rin kami tungkol doon. Pero ano yung nakikita niyong chance? Sa ngayon wala naman po. I don't think so. That much inassure naman ako ni Senate President. Nakausap niya yung mga kasamahan namin. Mukhang okay naman. And then sir, tuloy na tuloy po ba yung panibagong hearing ng Blue Ribbon sa November 14? Hindi ko pa na-coordinate kay Senator Sherwin kasi siya yung chairman ng Finance Committee. Hingin ko yung Friday kung pwedeng ipakante niya. So tentative pa po yun sir? Kung mabibigyan niya ng puwang, tuloy yung Friday hearing. And then, marami pong curious dun sa sinabi nyo na isa sa mga invited ay very important witness. Gaano po ba ka-importante ang kanyang magiging testimonya, sir? Importante kasi pwedeng ma-wrap up yung lahat ng pwedeng okay lang malaman patungo pati sa prosecution sa conviction. May mga bago po siyang magiging revelation na hindi pa na-reveal ng mga previous witnesses? Yeah, naturally and surely. So may nagsabi na po siya ng affidavit, sir? Wala pa. Pinapa-finalize ko yung affidavit within the week. No? Kasi base sa kwento, saka base doon sa mga dapat ebidensya, mga dokumento, ledger, digital files, lahat ng notes. Kasi sabi ko sa kanya, kung magme-mention lang ng pangalan na walang suportang dokumento, wag na lang mag-mention kasi baka makasira lang ng tao. So, parang pinariringgan mo si Gutesa. Kung walang dokumento o walang ebidensya, baka makasira lang tao kagaya ng nangyari ba kay Romualdez? Magaling kang kupal ka. Okay, tuloy.
Maski may personal knowledge, kung wala naman siyang supporting documents, wag na lang magbanggit. So, ito Yun ba- ang aming usapan. Siya po ba na volunteer? Iyon ang mabigat doon. Kahit na sabihin daw na may personal knowledge, kung wala naman daw dokumento, wag na lang daw. Di ba? Mamaya pag-uusapan natin yan. Ulitin natin ha. Supporting documents, wag na lang magbanggit. So, Yun ito ang ba- aming usapan. Siya po ba na volunteer na lumapit po sa inyo para sabihin mag-testify siya sa May Bureau? conduit actually na nagparating. Ano po ito? Government official? Walang balita kay Gutesa, and that's the reason why, I thought of reviewing the CCTV of September 25. It was not my intention to spy on Senator Marcoleta. No. Wala daw balita kay Gutesa. Bakit gusto mong makabalita? Sa anong dahilan? Hinahanap mo ba si Gutesa? At bakit mo hinahanap? Bakit mo hinahanap si Gutesa? O tuloy. Ang talagang reason kung bakit pinahanap ko yung CCTV footage, para magkaroon kami ng clue kung sino yung pwedeng kasama niya, na pwedeng mapagkilanlan, na pwedeng ipaabot sa kanya yung invitation through that person. Ganun lang ba talaga? Na gusto nyo lang malaman yung kinaroroonan o yung tao o may makakakilalang tao na makakapagbigay ng imbitasyon kay Gutesa? Yun lang ba talaga ang gusto ninyong malaman? O gusto nyong malaman yung kinaroroonan niya dahil hindi natin alam? Hindi ko naman sinasabi na may iba kayong plano na hindi ko naman sinasabi na gusto nyong wala kong iniisip na masama na ganon. Baka lang naman gusto nyong kausapin at ibahin o i-retract yung kanyang mga testimonya. O di ba kaya nga hindi nga siya sumama sa DOJ dahil nakita niya kung ano ang ginagawa ng DOJ noon sa pamumuno ni Remulla doon sa investigasyon diyan sa hearing diyan sa Senado. Nakita niya kung paano tinuturuan ni Remulla yung mga testigo, yung mga resource person kagaya ni Alcantara. Nakita niya rin yung biglang pagbabago o pagdagdag ng testimonya o tinatawag nating supplemental affidavit ni Yusek Bernardo. Di ba? Bakit gusto niyo malaman? Bakit niyo ipabibigay ang inyong supwena? Wala pa po kayong karapatan na magbigay ng supwena o imbitasyon para kay Gutesa. Bakit? Hindi ka pa naman chairman ng Blue Ribbon Committee. Kailangan pang pagbotohan sa Senado. Kailangan mo munang ma-elect bilang isang chairman ng Blue Ribbon Committee at kailangan munang mag-convene yung hearing para ka makapagbigay ng supwena. At hindi mo pa pwedeng gawin yon. Kailangan merong mag-second demotion sa'yo. Kailangan sasabihin mo, I move to issue a subpoena to Sergeant Orly Gutesa. Patapos sasabihin naman ng iba mong kasamang mga, ano mo dyan, di ba? I second demotion. Ganun yun eh. Huwag tayong, ginagawa niyong tanga yung mga tao eh. Yung iba hindi alam yan. Okay, tuloy. Kasi nga nawawala siya. And Paano mo nasabing nawawala siya? Ano kasi nga nawawala siya? Paano siya nawawala? Malay mo naman pagka nabalitaan o iparating mo kaya Senator Marcoleta o kaya dating Congressman na Mike Defensor na iniimbitahan nila si Gutesa, malay mo naman dumating. Di ba? Malay mo naman, paano mo nasabi nawawala? Hinahanap nyo. Kaya, hindi nyo makita, nawawala. Nako, dangerous. Delikado. Hinahanap nyo eh. Elizabeth, shoutout sa'yo. Tuloy. him to sue up yung kanyang mga na-testify na earlier, or kung meron siya mga additional na Ano daw? Pakinggan natin. wala siya. And we need him to sue up yung kanyang mga na-testify na earlier, or kung meron siya mga additional na documents or ebidensya to back up his claim in his sinumpang salaysay. Sige, mamaya Naghahanap pag-usapan kami natin yan. Nang magko-corroborate doon sa kanyang mga sinabi. In fact, si Senate President Soto was in touch earlier with Senator Bato de la Rosa because sabi ni Senator Bato, meron siyang pipresenta na magko-corroborate kay Gutesa. And I just thought na baka si yung si Paul or yung Mark na minention. But Jim Lord, thank you. Senate President, sabi ko, natatandaan ko may sinasabi si Senator Bato, why don't we pursue that? Kung po pwede niya maipresenta kasabay sa hearing sa Friday. When he checked, sabi ni Senator Bato, ang balita niya, mukhang nag-join up na kay
sabi, Gutesa. no, kay Congressman Saldico sa Europe. So baka And yung we're still validating, ano, yun ang sabi. So madali naman yon. We will check with immigration kung meron talagang departure, assuming na they use their real names. Ano. Yeah. So sino po ba yun yung Mark and Paul, yung sinasabi niya Ah, na kasama niya na nag-deliver. Importante yun kasi what we need kay Gutesa, yung magko-corroborate, whether it's another witness or whatever. Pakinggan nyo ha, what we need kay Gutesa ay yung magko-corroborate. Kailangan may magko-corroborate sa kanyang testimonya. Okay, mamaya pag-usapan natin yan. Panoorin mo natin. Documentary evidence na meron siyang hawak para maipakita niya. Otherwise, mere allegation by one person, parang maski sa korte, maski sa prosecution level, baka hindi mag-hold water. Mere allegation of one person, hindi daw tatayo yan sa korte. Hindi daw tatayo. O sa prosecution, hindi daw tatayo yan. Okay. So hindi ko kayo mag-stand up yung kay Gutesa na Sa ngayon, sa tingin ko, no, being an investigator for so long, pag alam kong ganun lang, isang salita lang, sa isang tao, mahirap tumayo. Okay. Yun na. Okay, yan na. Yan. Okay, mere allegation lang. Pagdating sa pag isang tao lang nagsasabi, mahirap daw tumayo. Ira, magandang gabi sa inyo. Okay, pag-usapan natin yan. Okay. Pag-usapan natin mabuti yan ha. Para maayos tayo rito. Okay. Ang tanong dito. Parang sinasabi niya, parang sinasabi ni Senator Lacson dito na kung siya lang, hindi daw tatayo. Kasi allegation lang yon. Parang hearsay lang, sabi niya lang, di ba? Kasi ganito, ano ba yung hearsay? Hearsay evidence. Pag-usapan natin. Yung hearsay evidence, ayon sa Rule 130, Section 137, Rule 130, Section 37, Rules on Evidence, hearsay is a statement other than one made by the declarant while testifying at a trial or hearing, offered to prove the truth of the facts asserted. Ibig sabihin, hearsay isang pahayag kung hindi mismo nakita, narinig o naranasan ng testigo, kundi narinig lang sa iba. Yun yung hearsay. Di ba? Yun yung parang inaalok mo siya sa korte para patunayan yung katotohanan ng sinasabi mo. Yun. Ibig sabihin ganon. Pero, kung si Gutesa ay personal na saksi, yun yung sinasabi natin, di ba? Personal niya, personal knowledge. Personal knowledge. Siya mismo ang naghahatid ng pera. Nakikita niya yung transaksyon kung paano ginagawa, paano pagbaba, paano paghakot, paano paggabiyahe, kung saan dinadala, di ba? Di ba? Kasama siya sa sasakyan. Hindi yun hearsay. Ang tawag yan, direct or personal knowledge testimony. At yan ay admissible sa korte. Admissible yan. Yung sinasabi naman, kailangan ba may magko-corroborate? Kailangan ba ng corroboration para maging valid yung testimonya ni Gutesa? Di ba yun ang sinasabi niya, di ba? Kailangan may magko-corroborate doon sa kanyang testimonya. Supporting document o may tao na magpapatunay na sasang-ayon doon sa sinasabi ni Gutesa. Tama, mali? Alam ninyo, sa principle ng Philippine Evidence Law, yung testimonya ng isang credible witness, sapat na yan kung yan ay malinaw, detalyado at tumutugma sa pangyayari. Hindi na kailangan yan ng corroboration kung ang testigo ay may personal knowledge sa pangyayari, walang motibo para magsinungaling at yung kanyang salaysay ay consistent at credible. Lahat yun na kay Gutesa. Bakit? Di ba? Natahimik kayong lahat nung nagsalita siya. Kinross-examine pa ninyo. Pilit ninyong inililigaw. Pero mas marami pa kayong nalaman habang nagtatanong kayo. Tama, mali? Sige nga. Kung talagang naghihinala ka, Senator Lacson, doon sa mga testimonya ni Sergeant Gutesa, bakit nawala ka sa kasagsagan ng Blue Ribbon Committee hearing? Bakit? Sige nga. Pag-usapan natin yung corroboration. Ito, nakakuha ko ng mga jurisprudence. Ano mga legal basis nito? People of the Philippines versus Villanueva. GR number 196. Saan na ba yun? May listahan ko. Basta yon. Ano sabi? A single witness, positive and credible testimony is sufficient to convict. Credibility, di ba? Sufficient na yan para makapagkumbika kahit isang
kahit na isa lamang yung witness mo, basta positive and credible yung kanyang testimonya. Credibility, not quantity. Basta may kredibilidad yung tao. Hindi yan natutukoy, hindi hindi dahil lang para makapagkumbik ka, hindi kailangan na marami ay yung mga testigo. Kailangan lamang may kredibilidad yung testigo. Yun lang. Ano pa? People of the Philippines versus Mercado. Ano sabi ng Supreme Korte? Corroboration is not necessary when the testimony is clear and convincing. Makikita naman, may video naman yon. Yung hearing na yon. Kayong mga senador, kumbinsido kayo. Di ba? Hindi na nga ninyo magawang magtanong eh. Kasi habang nagtatanong kayo, may nahahalukay kayo. May bagong lumalabas. Tama mali? Kayo mismo. Oh, kayo mismo na nanonood ng hearing na yon. Tuwing magtatanong sila sa poll. Oh, di ba? Diyan sa kaso ni Gutesa, kung personal knowledge ang basihan, o yung basihan ng kanyang mga pahayag, siya mismo ang nagdala ng pera, o siyang mismo nakakita ng mga transaksyon, kasama siya sa mga lugar na pinag-aatira ng pera. Hindi na kailangan ng corroborating witness para maging totoo o admissible yung kanyang mga salaysay. Loko pala kayo eh. Magaling kang kupal ka. Ha? Kinross-examine nyo na yan eh, sa Blue Ribbon Committee. O, wag nyo kalimutan mag-like and share, may matututunan kayo rito. Like and share muna. Diba? Kasi nag-cross-examine na kayo dyan, tinanong nyo na ng tinanong. Diba? Ito. Yung Senate Blue Ribbon Committee hearing, quasi-judicial yan in nature. Ibig sabihin, hindi yan korte. Pero may kapangyarihan yan mangalap ng mga ebidensya. Okay. Dahil na-cross-examine ninyo si Gutesa, naubusan kayo ng tanong, kayong mga senador. Ibig sabihin, na-test na ninyo yung kanyang consistency sa kanyang mga statement. Isang indikasyon yun ng credibility. Ha? Naubusan nga kayo eh, natumimi nga kayo eh, nawala nga kayo eh, nawala nga si Soto, nawala si Lacson. Oh, Marilyn Palermo, naubusan kayo ng itatanong. Tapos sasabihin niyo walang kredibilidad. Ano ang legal reference niyan? Benson versus Senate Blue Ribbon Committee. O diba? The Senate in the exercise of its legislative investigative power may gather evidence and testimony under oath which, while not equivalent to judicial evidence, may still carry weight in legislative or administrative action. Yun ang jurisprudence. Okay, timbangin naman natin. Oh, yung bigat. Yung bigat ito. Yung testimonya ni Gutesa, admissible yun kung ito ay personal knowledge. Yung weight o yung bigat ng ebidensya ay depende kung may corroborating documents gaya ng CCTV, bank withdrawal, vehicle, o kung ano-ano pa. Yung sinasabi ni Lacson. Okay, yan yung sinasabi. Oh, yung lag dun sa gwardiya. Oh, di ba? Sabi papasok mo sa gwardiya. Eh kahit naman sa totoo naman along the highway naman 'yon. Kahit wala yang mga yan, yung corroborating o supporting documents na sinasabi ni Lacson, kahit wala yan, hindi ibig sabihin walang bisa o allegation yung sinasabi ni Gutesa. Kahit wala yan, hindi ibig sabihin walang silbi yung sinasabi ni Gutesa. Yung bigat lang ng ebidensya ang naapektuhan, hindi ang pagiging admissible ng kanyang testimonya. Diba? Ganun lang eh. Kasi kung personal na nakita, naranasan at ginawa ni Gutesa yung kanyang sinasabi, hindi yan allegation. Valid at saka admissible yan sa ilalim ng rules on evidence. Hindi kinakailangan ng corroboration kung credible, consistent at detalyado yung kanyang testimonya. Ganun yun. Ate Amboy Wally, kumusta ka na? Diba?
Kung merong bahagi ng kanyang testimonya na narinig, sinabi niya na narinig niya sa iba, halimbawa may nagsabi sa kanya, pinadala yan kay Romualdez, yun ang magiging hearsay portion. Yun yung mga allegation. Pero siya mismo Diba? Ang tanong ito ang tanong. Kagaya ng sinasabi ni Lacson. Ang tanong dito kung hindi na magpapakita si Gutesa sa hearing, dahil nga natatakot, dahil nga nanganganib o may banta sa kanyang buhay, putang ina, pader ba naman yung binangga niya, di ba? Ano ang magiging epekto ng kanyang mga naunang testimonya? Ang tanong, mababaliwala ba lahat yan? Kasi yun ang gusto nilang mangyari. Yun ang gusto nilang mangyari. Mabaliwala lahat ng kanyang mga sinabi. Di ba? Kasi kung hindi na makakadalo si Gutesa sa mga susunod na hearing dahil nga sa banta sa kanyang buhay, hindi naman automatic mababaliwala yung kanyang mga naunang testimonya Di ba? Kasi bakit? May mga mahahalagang legal nuisance na kailangan malinaw. Tandaan ninyo. Kung saan yung kanyang testimonya, yung testimonya ni Gutesa, ay nangyari sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ibig sabihin, hindi yan judicial proceeding. Hindi pa yan korte. Hindi pa yan korte. Sa ilalim ng batas, yung mga pahayag ni Gutesa, sa Senado, under oath. Under oath yun. Kaya meron yung presumption of truthfulness. Tandaan ninyo Hindi pa naman ino-offer Wala talaga. Nanumpa siya dun Di ba? Kung tumigil na siya sa pagdalo, kung hindi na siya pupunta dun sa hearing, maaaring gamitin pa rin yung transcript ng kanyang testimonya bilang lead evidence. Para doon magsisimula, pampasimula yon ng investigasyon o ay tawag nila ni Rimulya, case build up. 'Di ba? Sa palagay na natin hindi sapat 'yon para makasuhan o makumbik yung mga inaakusahan. Pero sapat na 'yon para kahit na hindi na siya pumunta. Kung mayroon pang mga video recording, live naman yan, napapanood naman yan sa YouTube, sa Facebook, 'di ba? Nakalagay naman doon sa hearing, maayos siya nanumpa doon. Yung kanyang testimonya, mayroong tinatawag na probative value. Diba? Hindi nawawala agad kahit hindi siya magpakita. Bakit? Sa ilalim ng Rule 132, Section 33, Substitution of Witness. Nakalagay doon ganito When the witness is dead or unable to testify, yung mga nauna niyang testimonya may his former testimony may be admitted in evidence provided that the adverse party had the opportunity to cross-examine him. Sa kaso ni Gutesa, kung siya ay nakasumpa sa ilalim ng panunumpa at na cross-examine o nabigyan ng pagkakataon ang mga senador, yung mga senador na magtanong sa kanya, anong ibig sabihin nun? Andun lahat yun. Sa transcript, lahat ng tinanong nyo, lahat ng sinagot niya, nandun lahat yun. Yung ibig sabihin, yung nauna niyang testimonya, may bisa yan at maaari pa rin yan tanggapin sa korte. Kung sakaling siya ay mawala o hindi na makapagbigay ng live testimony. Diba? Basic Ito, wala. Pagpalagyan natin buhay si Gutesa. Pero nagtatago. Anong gagawin? Dahil nga may banta sa kanyang buhay, nagtatago siya. Diba? Kung hindi na siya lalabas, paano yon? Maaari pa rin gamitin yung kanyang affidavit at transcript bilang evidentiary support sa preliminary investigation. Pwede pa rin nilang gamitin. Kuya, inuga na ite imasu. Ano yon? Yung subsequent process niya, pwede na lang online since may death threat na. Pwede rin.
Oh. Pwede rin yan, Maria Cristina Ricato. Pwede i-consider yan eh. Bakit? Kasi the testimony given before any legislative or quasi-judicial body shall remain valid even the witness is under protective custody or relocated o nagtatago for security reason. Ibig sabihin, pwede siyang magtago para sa kanyang kaligtasan. Oo, mananatiling valid at binding ang kanyang mga naunang pahayag at hindi yan mawawala. Ito naman si Senator Lacson kung ano-ano pinagsasabi. Magaling kang kupal ka. Anak, tuloy natin itong kapihan na ito. So kailangan natin ng mag-corroborate. Sa isang interview, sinabi nga ni Senator Rodante Marcoleta na nasa Chile na, yung si Mark o si... I don't know. Ang pagkalam ko lang na nag-join daw, sabi ni Senator Bato kay Senate President na sumama na raw kay ex-Congressman Santos. Pero sir, plano nyo rin po bang patawag Kung may yung dalawa? information si Senator Marcoleta na nasa Chile, tingnan natin. Basta anything that can really sustain yung lahat ng mga testimonies so far revealed sa mga hearings na nakaraan, we should go there. So kasama po ba yun sa plano talaga ng Blue Ribbon na ipatawag yung sila Paul and Mark ba? Yeah, kasama. Especially Kutesa. Para makita natin kung meron siyang mga supporting documents. You know, may mga talks na may pinagtatakpan, merong pinipili. Wala ba? No, hindi ganon. No? Maski sa pag nag-resume ng hearings, walang magbabago. Doon sa naunang direction ko noon bilang chairman, na where the evidence leads us, we'll go there. Kino-question din ni Senator Marcoleta yung aligasyon na pineke ni Gutesa yung kanyang Yung mga standard or specimen signatures ni Atty. Spera, kinumpare sa question document. Meaning, yung kino-question na sinasabing hindi niya pirma. Hindi nga nag-match eh. Hindi naman kami yung nag-conclude no, kundi NBI plus yung yung mga nakadetain po dito sa Senate, sir. yung mga hinahawakan na ng ombudsman at saka yung inimbestigahan na undergoing preliminary investigation, kung ano yung kakulangan na pwede ma-contribute pa ng Blue Ribbon Committee sa mga hearings, pwede pa rin namin i-pursue. Pero kung repetitive na at naipadala na, kasi I remember no, when I gave flash drives no, kay Secretary Vince Dizon, ito yung pinanggalingan nito, yung dalawa kong privilege speeches. Binigyan ko yung acting ombudsman at that time, si acting ombudsman Vargas. Binigyan ko si dating ICI advisor Mayor Magalong. Binigyan ko si Secretary Vince Dizon. Sabi ko, kompleto na yan. Actually, pwede na ako mag-file ng kaso based on the evidence contained in those two privilege speeches. Kasi kompleto naman talaga yun eh. Videos, documents, yung mga falsified documents, yung pagkasingil, nagbayad, lahat nandun naman na. So, I'd like to think na nakatulong yon. Kaya naka-ready na sila mag-conduct ng preliminary investigation. Katunayan, Bulacan sa Oriental. Ito Di ba sinabi niya meron siyang testigo? Ano kaya, no? Kayo, ano naiisip niyo? Halimbawa, may tumistigo. Di ba sinabi nila na ano, may titistigo din daw para pabulaanan yung sinabi ni Gutesa. Di ba? Nabalitaan nyo ba yon? Papasinungalingan nila yung sinasabi ni Gutesa? Hindi, Buster, may nagsalita na ng mga na security, o sinasabi si Gutesa, hindi daw totoo yung sinasabi, di ba? Ika-counter lang, di ba? Ika-counter. Sa palagay ninyo, magmamatter yun? Paano kung may lumabas sa testigo, pabulaanan yung mga testimonya ni Gutesa? Hindi nga. Ano sa palagay ninyo mangyayari? Wala pa rin yun. Hindi ibig. Di ba? Kapag may lumabas sa testigo, papabulaanan yung testimonya niya ni Gutesa, hindi ibig sabihin agad mawawala yung bisa o babagsak agad yung salaysay ni Gutesa. Hindi. Dahil sa batas, yung mga ganyang sitwasyon, labanan niya ng credibility. Diyan pumapasok yung mga legal rules on impeachment. Impeachment of witness. Hindi yung impeachment na kagaya ng ng kay BP Indaya, hindi ganun Kumbaga sa pagsira sa kredibilidad ng testigo. Nasa bigat yan. Nasa bigat yan ng ebidensya. Bakit? Halimbawa, merong testigo kontra doon sa, kumbaga saan ang tawag diyan ang tawag diyan contradictory witness. Kala nila masisira nila yung unang pahayag ni Gutesa. Hindi mangyayari 'yon. Ang mangyayari diyan, titimbangin yung bigat ng kredibilidad ng bawat panig. Lagi niyong tatandaan yan. Weigh and sufficiency of evidence. Yan yun. Kaya yan si Gutesa,
Kung si Gutesa, ano yan eh, 'di ba? Detalyado siya, consistent siya. Tapos meron siyang first-hand knowledge kung magkano yung binigay, kung magkano yung laman ng maleta, ilang sasakyan, saan dinala, di ba? Tapos may darating na testigo, sinasalungat lahat ng sinasabi niya, tapos puro denial, puro general statement, mas paniniwalaan ng korte yung salaysay ni Gutesa. Bakit? Sa batas, positive testimony prevails over negative testimony. Diba? Yun. Buwisit na yan. Yung pagsalungat sa testimonya ni Gutesa, technically, ano yan, attempt para sirain lang siya eh. Ano ba sabi sa Rule 132, Section 11? Pwedeng gibain ang kredibilidad ng testigo sa pamamagitan ng, ano yung mga ano na yon? Sasabihin, nagsisinungaling siya sa ibang parte ng ng kanyang testimonya. Pagpapakita ng inconsistency sa mga dati niyang sinabi. Tapos paglalabas ng ebidensya na may personal na motibo, 'di ba? Sasabihin lang, hindi, may ebidensya ako rito eh. May motibo, may personal kasi na motibo yan si Gutesa eh. Kasi ano yan eh, nanghingi yan ng increase eh. Tapos hindi binigyan eh. O kaya nangupit yan doon sa pera eh. Oo. Nagnakaw kasi yan si Gutesa doon sa bahay ni Saldico eh. Palalabasin nilang masama itong Longski TV shoutout palalabasin nilang masama, pwede yun, sisirain nila yung kredibilidad ni Gutesa. Maglalabas yan ng mga testigo, ng ibang testigo, magsasabing hindi totoo. Hindi totoo lahat yung mga sinasabi ni Gutesa. 'Di ba? Pero tandaan ninyo, hindi sapat yung sinasabi nila, nasabi nila. Dapat bagong testigo, 'di ba? Yung bagong testigo nila para sirain yung pangalan ni Gutesa, dapat may personal knowledge din. Ganun yun. Sisiraan nila yan. Oo. Halimbawa, pareho sila may direct knowledge. Halimbawa, isang kasama ni Gutesa, diyan sa paghahatid ng pera, o kaya driver ng convoy, 'di ba? Ang magiging basehan ng korte diyan, consistency. Sino ang mas detalyado? 'Di ba? Yun. Walang contradiction. Corroboration. Sino ang may supporting evidence? Pwede rin 'yon. Ano ang motibo? Sino ang may interest magsinungaling o protektahan ang salarin? Diyan papasok ngayon yung doctrine of credibility assessment. Mag-iingat si Lacson dahil sabi nga ng minority leader na si Cayetano, babantayan nila ang Blue Ribbon Committee. Yun ang problema nila. Hindi pa naman sila mga abogado. Di ba? Anak lang syoktong kayo. Buster, tanong lang. Mako-consider din ba na credible si Gutesa? Dahil yung dalawang key personality sa affidavit niya ay tumakas na yung isa. Nasa Chile na daw. Hindi pa ba sapat yun? Kasi kaya nga, isa pa yan. Isa pa yan, yung pagtakas na yan. Ano ba ibig sabihin ng pagtakas? Yung pagbiyahe sa ibang bansa. Admission of guilt yan. Flight is admission of guilt. Basic. Di ba? Yan ang sinasabi nila nung umalis si Roque. Nung umalis sino to? Si Congressman Tebes. Tingnan mo si Break Nari. Di ba? Di ba natututo kayo? Hindi halata, Lacson, yung ginagawa mo. Ikaw naman, Jim Lord, Huwag kang masyadong halata. Huwag kang masyadong halata. Lacson, wag ka masyadong magpalata. Buta, halata ka eh. Di ba? Si Dra Del Cua, si Pinky naging fugitive, di ba? Naman, alam naman ang lahat yan eh. Hindi kasi ganito eh. Alam natin, yung mga ganitong uri ng kaso, hindi lang batas ang gumagalaw. Hindi lang. Kundi kung sino ang nasa kapangyarihan. Kaya kung may lalabas dito na kontra-testigo, tapos may koneksyon sa mga personalidad na tinutukoy ni Gutesa, tulad ni Saldico at saka ni Martin Romualdez, dapat ding tanungin ng publiko, sino ang mas may malaking dahilan para magsinungaling? Di ba? Ganun lang yun eh. Sino may dahilan? Sino may malaking dahilan para magsinungaling? Sila. Bakit? Si Gutesa nating to gain eh. Bagkos pa nga, meron pa nga mawawala sa kanya. Ano nawala sa kanya? Kapayapaan.
o kaligtasan ng kanyang sarili at ng kanyang pamilya. Di ba? Ay, Kay Spencer, magandang umaga. Oh, basic. Buhay niyang kapalit. Tama, Churi-Churi. Oh. Sino ba mas may malaking dahilan para magsinungaling? Ano dahilan ni Gutesa para magsinungaling siya? Wala. Oh, di ba? Kung ikukumpara mo, sige. Yung may dahilan para magsinungaling o yung testigo na may panganib sa buhay pero naninindigan. O sige nga. Yung maninira yung magkokontra sa sinasabi ni Gutesa para iligtas lang yung amo. Sige nga, sino doon? Anong moral ang mas malakas doon? Yung legal weight. Kaninong mas malakas? Di ba? Yung kay Gutesa? Basic eh. Ibig sabihin, hindi automatic mawawalan ng visa yung testimonya ni Gutesa kahit na meron pang kumontra dyan, kahit may mag-contradict pa dyan, kahit may sumalungat pa dyan. Bakit? Labanan niya ng credibility, consistency, at saka motibo. Diba? Yung kay Gutesa positive, detalyado, personal testimony niya. Diba? Kaysa dun sa puro denial, nakukontra. Diba? Basic. Napakasimple. Utang na. Ito si masyadong halata eh. Halatang halata, buisit. Kang masyadong halata. Sir si Kay Spencer Kay Spencer, wala kang live? Wala kang live? May nabanggit pa nga siya sa pangasyang lugar sa Malacanang si Gutesa kaya naalarma sila. Ano daw yun sa magulang daw yata yun, hindi ko alam. Basic na basic eh. Buster, bakit di pa... Nangaasar lang ako, kontraktor nga yan DPWH kontraktor. Malakas tayo mong buwisit eh. Di ba? Pakinggan natin ito, si Lacson. Documents, based on the evidence contained in those two privilege speeches. Kompleto naman talaga yun videos, documents, yung mga participant documents, yung pagkasingil, nagbayad, lahat nando naman na. So, I'd like to think na nakatulong yon. Kaya Nakatulong? Ha? What? Ulit? Sir Mayor Magalong, binigyan ko si Secretary Vince Dizon. Sabi ko, kompleto na yan. Actually, pwede na ako mag-file ng kaso based on the evidence. Ay, Kuya Ray Diño, maraming salamat ha. Thank you. Videos, documents, yung mga falsified documents, yung pagkasingil, nagbayad, lahat nando naman na. So, I'd like to think na nakatulong yon. Kaya kapag naka-ready na sila mag-conduct ng preliminary investigation. Katunayan, Bulacan saka Oriental Mindoro nga yung inunang Asan na yung kay Gutesa? Na ebidensya because people have to really get to the bottom of all these issues. Kailan naman ulit ito after 5 So yung iba na nakapag-testify, kung repetitive lang din, hindi na po paharapin? Yeah, pwedeng hindi na paharapin. At kung pwedeng nandiyan sila, pero kung ang sasabihin nila, nasabi na nila, what for? Parang ano lang yun, redundant na. Si Senator Erwin Tulfo, yung Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee, nirequest na po ba niya na i-issuehan ng subpoena do Tecum yung ledger na mag-asawang We Diskaya? intend to issue subpoena do Tecum. Hindi, meron lang akong gustong balikan dito. Balikan lang natin ito Nag-join up na kay kay Congressman Saldico sa Europe. So baka And we're still validating kung yun ang sabi. So madali naman yun, we will they use their real names. Importante yun kasi what we need kay Gutesa, yung magko-corroborate whether it's an eyewitness or whatever documentary evidence na meron siyang hawak para maipakita niya. Otherwise, mere allegation by one person, parang maski sa korte. Wala na, binasag na kita dyan level, baka hindi mag-hold water. Wala na, binasag na kita dyan. So hindi ho kayo mag-stand up yung kay Gutesa na? Binasag na kita dyan. Being an investigator for so long, natin ang magko-corroborate. Si Senator Hughes, sinabi nga ni Senator Rodante Marcoleta na nasa Chile na yung si Bakit hindi ito? I don't know. Kay Senate President. Binanggit niya rito sa video na ito, yung niyang affidavit ni Gutesa. Matagal ng issue yan no? Bakit hanggang ngayon palibasa kasi, di ba? Kasi, ginagamit laban kay Gutesa yung peke di umanong pirma ng abogado doon sa notaryo ng kanyang affidavit, di ba? Tama, mali? Di ba? Yun ang ginagamit nila
napansira doon sa kredibilidad ni Gutese. Kasi sinabi nila umnos, ano yan? Umnos, umnos por ano? Yung nagsinungaling ka sa una, lahat ng sasabihin mo, kasi nungalingan na. Di ba? Yan. Yan ang taktika nila. Ginagamit na lang taktika para pahinain yung kredibilidad ng testigo. Ki-question nila yung pirma doon sa notaryo, ay pirma ng abogado doon sa notaryo. Di ba? Yun ang sinasabi ni Ping Lacson kanina eh. Alam naman ninyo yun eh. Ano ba sabi sa batas? A forged jurat does not make a fake affidavit. Ibig sabihin, kahit pa sabihin ng kalaban na peke ang pirma ng notaryo o ng abogado, hindi naman automatic napapawalang bisa yung nilalaman ng affidavit. At alam yan ng mga abogado at saka ng mga huwes, ng mga judge. Di ba? Hindi naman mawawalang bisa yung nilalaman ng affidavit, lalo na kung totoo, personal at first-hand information yung mga sinalaysay ni Gutesa. Di ba? Basic lang yan eh. A forged jurat does not make a fake affidavit. Ano ba yung jurat? Ano ba yung affidavit? Yung affidavit, yun yung mismong salaysay niya. Salaysay ng testigo. Halimbawa, sinabi ni Gutesa, ako mismo nag-aatid ng pera para kay Romualdez, ganitong petsa, ganitong araw, ganitong halaga. Yun yung affidavit. Yung jurat, yun yung notarial part doon sa bandang dulo. Nakalagay doon, subscribe and sworn to me. Ano ba nakalagay sa affidavit? Subscribe and sworn to before me. Yan. Tapos may petsa yon. Tapos pangalan ng affiant. Di ba ibig sabihin lang, pinatotohanan ng notaryo na pumirma, di ba? Pumirma talaga sa harap niya itong si Gutesa na gumawa ng affidavit. Yun lang yun. Yun lang yun. Kung peke daw ang pirma ng notaryo o kaya abogado, kahit na mapatunayan pa ninyo, mapatunayan ninyong hindi totoong pirma ng notaryo yung nasa jurat, di ba? Yung affidavit mananatiling ebidensya kung mapapatunayan na totoo at voluntaryo naman yung nilalaman nung affidavit na yon. Ganun lang ka-basic eh. Hindi lang magiging public document yung affidavit ni Gutesa. Pero hindi ibig sabihin peke yung nilalaman ng kanyang affidavit. Ganun lang ka-basic. Pwede pa rin niyang gamitin ni Gutesa. Ano na lang, private document na lang. Kasi nga peke yung jurat. O yung sworn, di ba? Peke yung dokumento. Hindi. Peke yung pirma. Basta mapatunayan ni Gutesa na siya mismo yung gumawa at pumirma doon. Walang problema yun. Napaka-basic. Na sumama na raw kay ex-congressman Saldi ko. Pero sir, plano niyo rin po bang patawag? Kung may information si Senator Marcoleta na nasa Chile, tingnan natin. Basta anything that can really sustain yung lahat ng mga testimonies so far revealed sa mga hearings na nakaraan, we should go there. So kasama po ba yun sa plano talaga ng Blue Ribbon na ipatawag yung sila Paul and Mark ba? Wala na nga eh. Especially Gutesa. Makita natin kung meron siyang mga support document. You know, may mga talks na may pinagtatakpan, merong pinipili, no? Hindi ganon. No? Maski sa pag nag-resume ng hearings, walang magbabago doon sa naunang direction ko noon bilang chairman. Buwe, halata ka eh. Huwag kang masyadong halata. Halata ka eh. Na where the evidence leads us, we'll go there. So, kinu-question din ni Senator Marcoleta yung aligasyon na pineke ni Gutesa yung kanyang Ayan na pala oh. Mga standard or specimen signatures ni Atty. Spera, kinumpare sa question document. Meaning, yung kinu-question na sinasabing hindi niya pirma. Hindi nga ng batch eh. Hindi naman kami yung nag-conclude doon, kundi NBI, plus yung yung mga nakadetain po dito sa Senate, sir. yung mga hinahawakan na ng ombudsman. Naputol no? Pinutol nila no? Ba pinutol nila yun? Di ba? Pinutol nila yung tanong doon sa affidavit niya, no? Di ba? Kahit pa sabihin mga peke yun eh. Ipapalagay natin na peke siya. Sa Blue Ribbon Committee naman, hindi kinakailangan ng perfect notarization eh. Pinaliwanag na yan ni Marcoleta. Ang mahalaga, yung affidavit, sinumpaan, pinagtibay ng testigo sa harap mismo ng mga senador. Yun ang importante. Kapag nangyari yun, nanumpa siya sa harap ng mga senador, binasa niya yung kanyang testimonya, yung kanyang affidavit. Kapag nangyari na yan, mas matimbang ang oral testimony under oath kaysa anumang papel
o pagkakamali dyan sa papel na yan. Kasi nga mayroon pa nga dyan cross-examine, di ba? Anak. Hindi nyo masisira ang kredibilidad ni Gutesa sa pamamagitan lamang ng peking notaryo. Yung nilalaman ng kanyang affidavit. Yun ang importante. Kasi binasa niya yun doon sa hearing eh. Buang talaga. Anak kayo ng syoktong kayo. Di ba? O papalagay nyo ng peke yung pirma. O pwede nyo gamitin yon. Pwede nyo questionin yung kanyang kredibilidad doon. Pero hindi niyan mabubura yung kanyang mga sinabi sa Senado na pinanumpaan niya. Hindi nyo mabubura yon. Sa Senado, mas matimbang pa rin. Mas matimbang pa rin yung live testimony kaysa sa mga technical defect doon sa notaryo. O nayawa kayo, halata kayo masyado. Magaling kang kupal ka. Hay nako. Kang masyadong halata. Hindi nga nakakainis lang eh. Hindi, sa totoo lang. Halatang halata naman to si Senator Lacson. Ang tanong dito eh, ito tanong. Sinasabi niya hindi na naroon nila makita si Gutesa, di ba? Sinabi niya doon sa umpisa yon. O, pakinggan natin yung umpisa ha. O, pakinggan natin. Na-reveal ng mga previous witnesses. Yeah, naturally and surely. So may nagsabi na ho siya ng affidavit. Wala. Reason why, I thought of reviewing the CCTV of September 25. O, yan. It was not my intention to spy on Senator Marcoleta. No. Ang talagang reason kung bakit pinahanap ko yung CCTV footage, para magkaroon kami ng clue kung sino yung pwedeng kasama niya, na pwedeng mapagkilanlan, na pwedeng ipaabot sa kanya yung invitation to the person. Kasi nga, nawawala siya. And Nawawala siya. Eh kaya lang naman daw inispaya nila yung CCTV para daw may makakonekta kay Gutesa para maipaabot sa kanya yung kanyang invitation. What? Talaga? Ha? Sigurado ka sa sinasabi mo, Senator Lacson? Pagdating niya sa aspeto niya, napaka-sensitive niyan. Bakit? Karapatang pantao at due process yan. Ang tanong, legal ba na nahanapin o pasubaybayan ni Senator Lacson si Orly Gutesa kahit hindi pa muling pinapatawag sa Blue Ribbon Committee? Legal ba? Sige nga. Legal ba yon? Hindi nga, tatanungin lang natin. Di ba? Kahit pa sabihin mo na chairman ka ng Blue Ribbon Committee, hindi pa pwede maliban lang kung meron ng formal na kautusan o nag-convene na ulit yung session ng committee. May limitation yung kapangyarihan ng senador kahit ikaw pa ang chairman ng isang committee. Senator Lacson, tandaan mo yan. Collegial body kayo eh. Ibig sabihin ng chairman, hindi maaaring kumilos mag-isa. Diba? May mga bagay. Hindi, kasi bakit? Kikilos ka mag-isa, papatawag mo? Magbibigay ka ng ano tawag doon? Subpoena? Invitation? Hindi ba pwede yung kay chairman ka? Hindi ka pwedeng kumilos mag-isa na may kinalaman sa pag-issue ng subpoena, sa paghahanap, sa pag-contact ng mga testigo. Hindi ba pwede yung pagkuha ng mga dokumento, pag-utos ng anumang aksyon sa ilalim ng in aid of legislation. Bawal. O di ba ganito? Issue subpoena to testigo to Orly Gutesa. Tapos pag may nag-object, kailangan may mag-object. Pag wala nag-object, no objection. Pupukpok ng martilyo. No objection. Pupukpok ng martilyo. Issue subpoena to testigo to Orly Gutesa. Kailangan merong ganon. Hindi pa nga nagsisimula yung hearing eh. Hindi pa nga kayo nagko-convene ulit. Pinapahanap mo na. Diba? Ano ka ba nakalagay sa Rule 6, Section 18 ng Rules of the Senate? Ano sabi doon? The power to summon the witness or to compel the production of document shall be exercised by the committee as whole and not by the chairman alone unless expressly authorized by the committee. Kung hindi pa nagre-reconvene yung hearing o hindi pa nagko-convene o hindi pa nagkakaroon ng formal session,
Wala pang committee action, kaya walang legal mandate si Lacson para personal na maghanap o magsupasubaybay o maghanap ng mga testigo. Wala! Wisit na yan. Wala pang formal investigation eh, di ba? Bakit naghahanap na siya? Utay na talaga. Nagpapatulog ka nga kay Kirubin eh, di ba? Mahanap si Gutesa, sabi ni Colonel. Oo, di ba? Bawal yun. Di ba? Ano yan, personal initiative mo yan? Kung ginagawa mong personal initiative yan, hindi, kung personal initiative yan, ano yan, personal investigation mo yan? Halimbawa, gustong makita ni Senator Lacson kung nasaan si Gutesa. Kasi curious siya eh. Curious siya kasi gusto niyang protektahan. Halimbawa, daw. Dahil gusto niyang mapadalhan ng invitation. Di ba? Siyempre may intimidate yung testigo. Lalo na kung may banta sa buhay niya. Lalong hindi magpapakita sa iyon. Ano yan? Dumidiskarte ka mag-isa? Sino ba nag-utos sa iyo yan? Magkakaroon ka. Yung ginagawa mo, Senator Lacson, violation yan. Oo, magkakaroon ka ng administrative liability niyan. Violation of confidentiality clause. Obstruction of justice, pwede rin. Oo, kasi obstruction of justice yan eh. Kung ang kilos mo, kung yung galaw mo, kung yung diskarte mo, makaka-apekto sa investigasyon, obstruction of justice yan. Hindi ka pa naman chairman eh, hindi ka pa naman na-elect ulit bilang chairman. Ano ba sabi sa Section 8, Republic Act 6981? The confidentiality of the identity and the whereabouts of the witness shall be strictly observed. Kahit chairman ka, limitado yung kapangyarihan kapag wala pang active hearing, Senator Lacson. Yung Blue Ribbon Committee, magkakaroon lang ng kapangyarihan yan kapag meron ng pending resolution o official referral mula plenaryo ng Senado. Kailangan muna ninyo magkaroon ng formal session tapos order of inquiry na ipatawag yung chairman. Habang wala pa yan, Senator Lacson, habang senador ka pa lang, hindi ka pa investigador o hindi ka pa law enforcement o hindi ka pa chairman, wala kang police power o authority na maghanap ng tao. Wala. Halata ka naman masyado eh. Di ba, Mayor Chino? Di ba? Wala pa. Kung hahanapin mo si Gutesa habang walang sesyon, patay tayo dyan. Unauthorized exercise of public authority yan, Senator Lacson. Diba? Pinaghihimasukan mo yung confidentiality ng testigo. Nayawa na. Huwag kang masyadong halata. Hinahanap niya. Bakit nag-reconvene na ba kayo? Bumalik ka na ba bilang chairman? Nanumpa ka na ba ulit bilang chairman ng Blue Ribbon Committee? Nag-eleksyon na ba kayo at binoto ka na ba ng mga kapwa mo senador diyan sa majority? Na ikaw na muli ang namuno kasi nag-resign ka na eh. Huwag kang masyadong halata. Di ba? Nag-resign na. Tama ka dyan, Jem Rivera. Magte-take out ka muna. Huwag kang assuming. Sino ba nag-utos sa iyo niyan? Ginagawa mong sarili mong guerrilla forces eh. Oo, guerrilla style yung ginagawa mo eh. Hindi pa pwede. Wait until you become a chairman ulit ng Blue Ribbon Committee. Di ba? Jem Rivera, Bragnaria. Rena Baher. Sige nga. Magbobotohan pa kayo. Di ba? I move to elect Senator Pampilo Lacson, ano ba siya? Senate President pro tempore, Senator Lacson as chairman of Blue Ribbon Committee. Tapos boto sila. Siyempre, boboto lahat ng majority. Kayo talaga, bendalo talaga kayo, bendalo eh.
Wala pa, hindi mo pwede. Bakit nakikialam ka na ng mga testigo? Bakit padadalahan mo na lang supwena? Wala pa nga eh. Hindi pa kasi nagkukumbin ulit. Ano sa palagay mo, Sonia Bros? Tama ako mali? Kayo? Oh. Isipin nyo, logic na lang. Oh, wag na kayo maghanap ng libro. Oh, wag na kayo maghanap ng libro. Wag nyo na hanapin yung Senate rules. Oh. Ganun lang, kasimple. Oh, wala pa. Walang legal basis yung paghahanap ni Senator Lacson kay Gutesa. Ano sabi dito? Oh, mas matalino ka pa, Buster, kaysa sa ibang senador. Eh, pasensya na. Eh, wala tayong magagawa eh. Di ba? Gusto niya kasi nila kagad ikahon. Kasi pag... aminin na ninyo na hindi yun ang purpose ng paghahanap ninyo kay Gutesa. Hindi yun ang purpose. Yung sinasabi mo na ano, yung dahilan. Eh, palibasa kasi yung mga kausap ninyong media dyan, puro bobo eh. Oo, yung sinasabi niyo yung dahilan na naghahanap lang kami. Ano sinabi niya? Pakinggan nga natin ulit. Ano sabi niya? Makakapag-turo. Yun o. Kasama niya para magkaroon kami ng clue kung sino yung pwedeng kasama niya na pwedeng mapagkilanlan, na pwedeng ipaabot sa kanya yung invitation through that person. Kasi nga nawawala siya. And we need him to sew up yung kanyang mga na-testify na earlier, or kung meron siyang mga additional na documents or... Ipatawag niyo muna. Ipatawag niyo muna, baka sakaling dumating. Kayo naman oh. Di ba? Ipatawag niyo muna, subukan niyo munang padala ng imbitasyon. Oh, meron namang tamang tao eh. Sino ba nagdala niyan dyan? Oh, si Senator Marcoleta through Congressman Defensor. Oh, tapos yung kaibigan ni Defensor na nagrekomenda kay Gutesa sa kanya. O di ibigay ninyo sa tamang channel. Oh, padala kay Marcoleta. Si Marcoleta ibibigay niya kay Defensor. Si Defensor ibibigay niya doon sa taong lumapit sa kanya. Yung taong lumapit sa kanya ibibigay niya kay Gutesa. Oh, malay niyo naman dumating. Ano ba yung post ni Kiko Barsaga? Ano bang post ni Kiko Barsaga? Ito si Anharot, pupunta rito eh. Mag-iiba ng topic eh. Ano ba to? Kiko Barsaga, ano bang post niya? Ay nako, ang ganda-ganda ng topic ko, Anharot eh. Nakaka-ano ka rin eh. Ano meron dito? Barangay, San Miguel, traffic accident along Congressional Avenue. Ano yan? DICT plans to shut down social media in response to possible November attack. Anong post? President Marcos ordered Congress to investigate President Duterte Dolomite Beach. Ano ba? Liwanagin mo kung anong post, Anharot. Gulo-gulo mo. May mga talks na may pinagtatakpan. Merong pinipili. Hindi ganoon. Where the evidence lead us, we'll go there. The evidence led you to Martin Romualdez and President Marcos. Yet you still choose to protect them. Di ba? Yung isa pa, tsaka na. Ay, Ate Jem Aris, Jasmine, thank you. Si Kasmay ba ito? Jasmine na ito? Animal na ito? Maria Riansen. Pinatahimik na daw ni Tuta Soto at Pinky si Ortesa. Sinong Ortesa? Sino yon? Sino yung Ortesa na yon? Si Anarot, sinong Ortesa yon? Mayus ka ha? Baka Gutesa. Di ba? Mahirap yan, Anharot, yung mga daw. Alam niyo naman ako, hindi ako naniniwala sa daw. Hearsay yan eh. Ay, si Maring Pelisnel ba ito? Mare! Si Mare pala ito, Mare, Mama Chup-Chup. Bakit just me ito? Mare, thank you ha. Alam mo, Anharot, basta merong daw. Ayoko, basta may daw. Ayoko ng mga ganyan. Wag mo lang i-send yung link. Basta may daw, ayoko niyan. Ay, Maria Cristina! Andiyan ba si Maria Cristina? Sino Maria Cristina? Recato o Maria Cristina, ano? Putang na to si Anarot. Pupunta rito, balagbag ang utak eh. Buwisit na ito eh. Di ba? Hindi, sa totoo lang. Yung galawan ni Lacson, nako. Ito na lang ha. Senator Lacson, makinig ka.
sasabihan ka patuloy, hindi naman ako senador eh. Baka sabihin mo naman eh, itong buster na to eh. Baka ipahanap din ako eh. Eto, kahit, Senator Lacson, kahit chairman ng Blue Ribbon Committee ka, hindi ka pa rin maaaring magpasubaybay o maghanap o alamin ang kinaroroonan ni Gutesa habang hindi pa ipinapagpatuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Kung gagawin mo yan ng walang pahintulot, maaaring ang tingin ng nakararaming Pilipino, titignan nila yan na isang panggigipit at panghihimasok sa karapatan ng isang testigo na nangangamba sa kanyang buhay. Tandaan ninyo yan. Huwag kang masyadong halata. Bakit? Ano ang legal principle dyan? Authority ends where due process begin. Si Lacson alaboying din dito, di ba? Ganun lang, ka-basic. Oh, hayop ka, kayo na pa ako nakikinig. Anharot, marami ka naman natutunan. Marami na naman. Nito si Senator Lacson, hanap ka ng hanap kay Gutesa. Ebidensya to back up his claim, no? In his sinumpang salaysay. Naghahanap din kami ng magko-corroborate doon sa kanya mga sinabi. In fact, no? Naghahanap din sila na magko-corroborate o kukontra sa mga sinabi ni Gutesa. Talaga? Tama ka dyan. Grace abuse of discretion niya. Pwede ireklamo yan sa Ethics Committee. Pwede. Di ba? Okay na kayo. Puta, kasino lang tong video ni Senator Lacson. Ang nagamit lang natin, 1 oras tong live niya, interview niya. Ang nagamit natin, 44 minutes. O palagay mo ng 5 minutes. Kay Gutesa lang. Nakapagtataka lang bakit may ka-counter doon kay Gutesa. For what reason? Sige nga. Kaya nga eh. Di ba? Bakit pa kasi nanalo pa rin ang trapong sila? Wala tayong magagawa eh. Andre, wala eh. Ganun talaga. Binoto nyo eh. Ano pa problema ninyo? Yun lang. Magpapaalam na ako. Kita-kits tayo sa susunod na live. Sa susunod na update. Ingat kayo lahat. Love you all. Mga chup-chup. Babus, matulog kayo na mahimbing. At wag sana kayong bangungutin. Yun lang. Maraming salamat. Mga chup-chup. Babus.